Ang himala sa Maynila, ang 72 oras na nagbago sa NHS ng London. Mga kaibigan, may isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Ito ba talaga ay isang ospital sa Asya? Mas mahusay at mas epesyente pa ito kaysa sa mga nangungunang ospital sa London. Ito ang unang katagang binitawan ni Sir David Harrison, isang 68 anyos na direktor ng cardiac surgery sa National Health Service, NHS, ng United Kingdom habang nakatayo sa emergency center ng St. Luke's Medical Center sa Global City, Pilipinas. 15 doktor mula sa Britanya na matagal nang naniniwala na ang sistema ng medisina sa kanluran ang pinakamahusay sa mundo, ang pauwi na sana mula sa American Heart Association Conference. Ngunit dahil sa biglaang pagsabog ng bulkan na nakaapekto sa himpapawid, kinailangan nilang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila. Dito nagsimula ang sunod-sunod na pangyayaring hindi nila inaasahan. Alam nyo ba? Ang mga tinitingalang haligi ng medisina sa Britanya ay tuluyang nagbago ang pananaw sa loob lamang ng 72 oras na pananatili sa lupain ng Pilipinas mula sa gulat sa sistema ng paliparan, sa himalang nasaksihan sa loob ng ambulansya, hanggang sa serbisyong medikal na nakasentro sa pasyente ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanila. 40 taon na akong naglilingkod sa NHS, ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng sistema ng pagkalinga. Ang Britanya ay dapat matuto sa Pilipinas. Ang isang pangungusap na ito mula sa isang honorary professor ng University of London ay yumanig sa British Medical Association. Ano nga ba ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit ang mga taong buong buhay na naniniwalang ang NHS ang pinakamagaling ay biglang pumuri sa serbisyong medikal ng mga Pilipino? Pakinggan natin ang detalyadong salaysay ni Maria Santos Reyes, isang medical interpreter na nagtrabaho ng 15 taon at kasama nila sa bawat sandali ng karanasang ito. Bago tayo magsimula, kung maaari ay mag-like at mag-subscribe sa channel na ito upang maging inspirasyon sa pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Magandang araw. Ako po si Maria Santos Reyes. Sa nakalipas na 15 taon, pabalik-balik ako sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom bilang isang medical interpreter. Ipinanganak ako sa London sa isang inang Pilipina at amang British, kaya't malalim ang aking pag-unawa sa sistema ng parehong bansa. Marami na akong nasamahan ng mga doktor na British sa iba't ibang pasilidad sa Asya, ngunit ang naranasan ko noong Abril ng nakaraang taon ang pinaka-espesyal sa aking buong karera. Noong araw na iyon, hinatid ko sa Heathrow Airport ang grupo ng 15 doktor. Ang average na edad nila ay nasa 60. At lahat sila ay may matataas na posisyon sa NHS. Pinangunahan sila ni Professor Sir David Harrison ng Cardiology, kasama sina Professor Michael Thompson ng Emergency Medicine, Dr. Emily Clark ng Neurology, at Dr. James Wilson ng Pediatrics. Sila ay mga bigatin sa medisina na galing sa Chicago para sa taunang pagpupulong ng American Heart Association. Matapos ang 5 araw na kumperensya, sabik na silang iuwi ang mga bagong kaalaman sa London. Wala talaga sa plano na magkita kami sa Pilipinas. Ngunit sa araw ng kanilang paglipad, nagkaroon ng matinding pagsabog ng bulkan na ang abo ay tinangay ng hangin at bumalot sa himpapawid ng Europa. Ang eroplano ay nasa ibabaw na ng Pasipiko, ngunit dahil sarado ang buong Europa, napilitan silang ilihis ang ruta patungo sa Maynila. Nang i-anunsyo ng kapitan ang pagbabago, nabalot ng kaba ang buong eroplano. Ang mga doktor ay hindi maitago ang kanilang pagkabahala. Natanggap ko ang tawag ng hapong iyon. Isang emergency request mula sa British Medical Association dahil sa hindi inaasahang paglapag sa Maynila. Agad akong nagpunta sa NAIA Terminal 3 upang salubungin sila. Habang naghihintay sa arrival gate, nag-alala ako. Alam kong pagod sila at baka may maling akala sila tungkol sa sistema ng Pilipinas bilang isang developing country. Ngunit mali ang aking pangamba. Nang bumukas ang pinto at lumabas ang mga doktor, iba ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Sa halip na inis, pagkamangha ang nakita ko, ang nasa unahan na si Professor Harrison ay agad akong kinausap
Ang pasilidad medikal ng airport na ito at ang init ng pagtanggap ay talagang kahanga-hanga. Mas maasikaso pa kaysa sa Heathrow. Habang inaalalayan ko sila, maingat akong nagtanong kung ano ang ikinagulat nila. Ang una nilang binanggit ay ang malasakit ng mga staff. Sa NAIA, may dalang kwantari oras na klinik at makikita ang mga medical team na naka-standby. Ngunit ang higit na pumukaw sa kanila ay ang mga airport staff. Nang may isang pasaherong nahilo sa immigration, nakita nila kung paano agad rumesponde ang staff na may sapat na kaalaman sa first aid at inasikaso ito ng may ngiti at pag-aaruga. Sinabi ni Professor Thompson, "Hindi ko pa nakikita ang ganitong antas ng personal care mula sa airport staff sa London." Sa baggage claim, nasaksihan nila ang ikalawang sorpresa. Isang matandang pasahero ang hirap sa pagbuhat ng maleta. Bago pa man ito humingi ng tulong, isang staff at maging isang kapwa pasahero ang lumapit upang tumulong. Hindi lang basta binuhat, inalalayan pa ang matanda hanggang sa makaupo at inalok ng wheelchair. Humanga si Dr. Clark. Ang obserbasyon at kusang loob na pagtulong na ito ay tila likas sa dugo ng mga Pilipino. Sa medisina, ito ang tinatawag naming clinical eye. Pero dito, kultura pala ito. Ang kalinisan ng paliparan at ang mga comfort room ay pinuri rin nila. Lalo na ang pagkakaroon ng bidet at ang laging may tagalinis na nakangiti. Para kay Dr. Wilson na isang pediatrician, ang kalinisan sa pampublikong lugar ay mahalaga sa pag-iwas sa sakit at sinabi niyang higit pa ito sa inaasahan niya. Ang pinakatumatak sa kanila ay ang sistema ng impormasyon. May mga malilinaw na flowcharts kung ano ang gagawin sa oras ng emergency at ang mga staff ay magagalang magsalita ng Ingles. Pakiramdam ni Professor Harrison, ang buong airport ay dinesenyo na may konsiderasyon sa kapakanan ng tao. Hindi lang basta transportasyon. Sumakay kami sa isang pribadong van patungo sa Bonifacio Global City, BGC. Dito, nasaksihan nila ang ikatlong sorpresa. Sa kabila ng trapiko, napansin nila ang disiplina sa loob ng BGC at ang pagbibigayan sa daan. Nang dumaan kami sa isang tawiran, nakita nilang huminto ang mga sasakyan para paunahin ang isang matanda at buntis. Sa loob ng aming van, may nakahandang tubig at alcohol at ang driver ay paulit-ulit na nagtanong, "Are you comfortable, sir? Is the aircon okay?" Sinabi ni Professor Thompson, sa London, bihirang magkaroon ng ganitong personal na koneksyon ang driver sa pasahero. Dito, parang pamilya ang turingan. Napagtanto nilang ang kultura ng bayanihan at paggalang sa nakatatanda ay buhay na buhay, bagay na unti-unting nawawala sa kanluran. Pagdating sa hotel sa BGC, 8:00 na ng gabi. Habang nagche-check-in, nalaman ng staff na mga doktor ang bisita. Agad ipinaliwanag ng front desk manager ang medical tie-up ng hotel sa kalapit na St. Luke's Medical Center. "Sir, may 24,007 nurse kami sa klinik at kung kailangan nyo ng espesyalista, 5 minuto lang ang ospital mula dito." Paliwanag ng staff na may kasamang mainit na pagbati. Nagulat si Professor Harrison dahil sa London, hindi bahagi ng standard briefing ng hotel ang medical safety. Nang gabing iyon, habang kumakain ng hapunan, pinag-usapan nila ang kanilang mga obserbasyon. Sinabi ni Professor Thompson, hindi ito usapin ng yaman ng bansa, kundi usapin ng values o pagpapahalaga sa kapwa. Kinabukasan, iminungkahi kong bisitahin nila ang St. Luke's Medical Center upang makita ang tunay na kalidad ng medisina sa Pilipinas. Tuwang-tuwa sila at gustong makita ang emergency room. 8:00 ng umaga, naglakad kami patungo sa ospital dahil malapit lang ito. Sa daan, napansin nila ang mga Pilipino na nag-ehersisyo at ang mga security guard na bumabati ng good morning ng may sinseridad. Pagpasok sa ospital, namangha sila sa lobby na tila hotel ang ganda. Ang disenyo ay maaliwalas, hindi amoy ospital, at may musikang nakakakalma. Sabi ni Professor Harrison, ang environment na ito ay bahagi ng pagpapagaling. Sa NHS, madalas ay luma at masikip ang aming mga pasilidad.
Ang sistema ng electronic medical records ay napaka-episyente. Walang mahabang pila. Tinatawag ang pasyente sa oras. Sabi ni Dr. Clark, ang waiting time sa NHS ay isang malaking krisis pero dito, napakabilis ng daloy. Habang nag-iikot, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang napahawak sa dibdib si Professor Harrison at namutla. Siya ay 68 anyos at may history ng sakit sa puso. Kinabahan kaming lahat, ngunit ang reaksyon ng mga staff ng ospital ay kahanga-hanga. Wala pang 2 minuto, may wheelchair at emergency team na lumapit. Code Blue Alert ang agad na ikinilos. Pero sa paraang hindi nakakataranta. Dinala siya sa ER at agad kinabitan ng ECG. Bilang eksperto sa emergency medicine, napahanga si Professor Thompson sa bilis at koordinasyon ng mga Pilipinong nurse at doktor. Ang mas nakakagulat, dumating agad ang isang cardiologist. Sa NHS, dadaan ka muna sa general practitioner at maghihintay ng matagal bago makakita ng espesyalista. Dito, ang espesyalista mismo ang humarap. Ang mga pagsusuri ECG, blood tests, at 2D echo ay natapos sa loob ng 1 oras. Sa London, ang echocardiogram ay inaabot ng ilang linggo bago ma-schedule. Kinausap sila ng doktor sa napakalinaw na Ingles. Ipinaliwanag ang bawat detalye at hinawakan pa ang kamay ni Professor Harrison para pakalmahin ito. Sabi ni Dr. Wilson, ang bedside manner ng mga doktor dito ay world-class, may halong profesionalismo at pusong Pilipino. Sa kabutihang palad, fatigue at stress lang ang sanhi ng palpitations at hindi heart attack. Kahit tumanggi siyang ma-admit, humanga siya sa paliwanag ng pharmacist. Detalyadong ipinaliwanag ang dosage at interaction ng gamot. Pagdating sa bayaran, lalo silang nagulat. Ang kabuuan ng emergency care, tests, at gamot ay katiting lang kumpara sa private hospitals sa London o US. Sabi ni Professor Thompson, makatwiran at makatao ang presyo. Sa NHS, libre nga pero mabagal. Sa private naman ay napakamahal. Dito, nakuha natin ang sweet spot, mabilis, magaling at abot kaya. Nang gabing iyon, nagkaroon ng dinner kasama ang ilang opisyal ng Philippine Medical Association. Napag-usapan ang husay ng mga Pilipinong nurse na kilala sa buong mundo. Sinabi ni Dr. Wilson, ngayon ko naunawaan kung bakit ang mga Pilipinong nurse ang pinaka-demand sa mundo. Hindi lang ito dahil sa galing, kundi dahil sa likas na pagkalinga na hindi maituturo sa eskwelahan. Sa sumunod na araw, binisita nila ang Philippine Heart Center at nakita ang dedikasyon ng gobyerno sa espesyalisadong serbisyo. Sumama rin sila sa isang rescue team ng MMDA, Red Cross, para makita ang emergency response sa kalsada. Nakita nila kung paano magtrabaho ang mga Pilipino madiskarte at matapang kahit kulang minsan sa gamit kumpara sa kanluran. Sa huling araw, nagpulong sila sa hotel. Lahat ay nagkaisa. Ang Pilipinas ay may yaman na wala sa ibang bansa ang puso sa serbisyo. Sinabi ni Professor Harrison, binago ng 72 oras na ito ang pananaw ko. Ang teknolohiya ay nabibili, pero ang kultura ng malasakit ay hindi. Ang NHS ay naging masyadong mekanikal. Kailangan nating ibalik ang tao sa sentro ng medisina, tulad ng ginagawa sa Pilipinas. Sa NAIA, bago sumakay pabalik ng London, emosyonal na nagpasalamat ang mga doktor sa mga staff. Salamat, sabi ni Professor Harrison sa Tagalog. Ang hindi inaasahang detour na ito ay naging pinakamahalagang aral sa aking karera. Pagbalik sa London, agad silang kumilos. Nag-lecture si Professor Harrison sa Royal College of Surgeons tungkol sa The Philippine Model of Compassionate Care. Nagsulat si Professor Thompson sa Lancet Medical Journal tungkol sa episyente ng private healthcare sa Maynila. Na-feature pa sa BBC ang kwento nila, Medical Miracle in Manila, What the NHS Can Learn. Dahil dito, nagkaroon ng partnership. Sinimulan ang exchange program kung saan ang mga estudyante mula Oxford at Cambridge ay nagpupunta sa Pilipinas, hindi lang para mag-aral ng tropical medicine,
kundi para matutunan ang Filipino style of patient care. Ako naman, bilang interpreter, ay naging tulay sa mga proyektong ito. Isang taon ang lumipas. Bumalik si Professor Harrison kasama ang pamilya para magbakasyon at bumisita muli sa St. Luke's. Sa sulat niya sa akin, sinabi niya, ang pagsabog ng bulkan ang naging pinakamagandang sakuna sa buhay ko. Dahil doon, natutunan kong ang tunay na medisina ay wala sa ganda ng makina, kundi nasa init ng pag-aaruga bagay na sagana ang Pilipinas. Ang kwentong ito ay patunay na sa larangan ng medisina at pagmamalasakit, ang Pilipinas ay may ibubuga at maaaring maging guro ng mayayamang bansa. Ang aksidenteng pagbisita ay naging daan para sa mas malalim na ugnayan at pag-unlad ng medisina sa dalawang bansa. Sana ay naantig kayo sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo ang pagbabahaging ito ng galing at puso ng Pilipino, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po!